طيب بسم الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, alhamdulillah ay ating sisimulan ang pag-aaral sa panibagong aklat na kung saan ang aklat na ito ay aklat na dakila, mahalaga at pinagpala. At ang aklat na ito ay aklat na kung saan ay isinulat para ipaliwanag sa atin ang tinatawag na aqidah, paniniwala ng isang Muslim. Ang aklat ay pinamagatang Kitabu at-Tauhid. Kitabu at-Tauhid. Ang aklat ng Tauhid o aklat ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang aklat na ito ay sinulat, inakda ng isang imam ng da'wa as-salafiyah sa Najd. Ang Najd, ito ay isang lugar sa Arabian Peninsula na ngayon ay kilala bilang Riyadh. Okay? At yung mga katabi o mga karatig lugar ng Riyadh. So, ang tawag sa kanya ay Najd. Ito yung central Arabian Peninsula, sa gitna. At ang sheikh na ito ay kabilang sa mga kibar, al-ulama, kabilang sa mga senior scholar. Ang sheikh, walang iba kundi si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi, rahimahullahu ta'ala. Ang aklat na ito na kanyang inakda ay isang aklat na mahalaga. Hindi lang nung panahon niya, pagkus pati ngayon sa panahon natin. So bago natin ipaliwanag itong aklat na ito, maigi na malaman natin muna ang maikling background ng sumulat ng aklat na ito na Kitabu at-Tauhid. So si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi, rahimahullah, ay pinanganak siya sa lugar na tinatawag na Al-Uyayna. So somewhere in Najd din, no? Yung Al-Uyayna. Malapit siya sa city of Riyadh. Malapit siya sa lungsod ng Riyadh. Pinanganak siya nung 1115. Pinanganak siya nung 1115 ng Hijrah. At na-memorize niya ang Quran nung siya ay nasa kabataan niya pa lamang, hanggang siya ay naging estudyante ng kanyang tatay na isang qadi o isang judge sa Al-Uyayna nung panahon na iyon. At ganun din, nakapag-aral siya sa ilalim ng mga sikat na mga ulama ng Najd, ganun din sa Al-Madina, ganun din sa Al-Ahsa, at napunta rin siya sa Al-Basra, malapit sa Iraq. At dito ay nakakuha siya ng iba't ibang mga kaalaman mula sa mga masyayikh at mga ulama na ito. Kaya naman, nabigyan siya ng kakayanan na tumayo sa da'wah na pinagpala nung panahon na kung saan ay laganap ang iba't ibang klaseng mga bid'a at mga khurafat, mga gawaing bid'ah, mga gawaing mga sumasalungat sa pananampalatayang Islam. Tulad halimbawa ng tabarruk sa patay, yung pagkuha ng mga blessings sa patay, pagkuha ng biyaya sa mga patay, o sa mga puno, o sa mga bato. Ito ay naging talamak nung panahon niya. Kaya naman, ang sheikh na ito, rahimahullah, ay tumayo para magsagawa ng da'wa tungo sa pagtatama ng aqidah at magkaroon ng ikhlas sa ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman,
siya ay nagsulat ng maraming mga aklat at kabilang sa mga sikat na aklat na ito ay ang Kitabut Tauhid. Katulad din ng pag-aralan natin na isa pang aklat, yung Al-Usul Thalatha, Qawaidul Arba, yung Nawaqidul Islam, at yung last na napag-aralan natin, yung Syurutus Salah wa Wajibatuha wa Arkanu wa Wajibatuha. So ito ay nakabilang sa mga sulatin na isinulat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. At itong aklat na ito, yung Kitabut Tauhid, ay tinanggap siya ng madla. Hindi lang yung mga simpleng mga tao, pati mga ulama, mga teachers, mga ustad. So ang ginawa nila, pinaliwanag nila ito, itinuro nila itong aklat na ito, minemorize nila yung aklat na ito. So itong aklat na ito, Kitabut Tauhid, ay isang napakagandang aklat. Maraming mga dakilang mga biyaya o mga benefit, no? Maraming mga benefit ang mapupulot ng isang talibul ilm kapag binasa niya ito, lalong-lalo na sa usapin ng aqidah. So ang Sheikh na ito, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullah, ay kanyang ginugol ang kanyang buhay bilang isang guro, isang teacher, isang da'iya tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan hanggang sa bawian siya ng buhay sa Dir'iyah, isang malapit na lungsod din sa Riyadh noong year 1206 ng Hijrah. At maraming nakinabang sa kaalaman ng Sheikh na ito, maraming mga ulama o maraming mga estudyante niya ang naging ulama at naging imam din ng da'wa as-salafiyya sa Arabian Peninsula. Naway gantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Sheikh na ito ng maraming gantimpala at ikaloob sa kanya ng Allah ang paraiso doon sa kabilang buhay. So, itong aklat na ito na ating pag-aaralan ay isang aklat sa aqidah, particularly sa usapin ng tauhid. At alam naman natin na ang usapin ng tauhid, ang mga ulama ay binabahagi ito sa tatlong mga bahagi. Yung tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, at yung tauhidul al-asma was sifat. So yung aklat na ito, kung titingnan natin, kung babasahin natin ang buo, nakafocus lamang siya sa tauhidul al-uluhiyya. Yung kaisahan ng Allah sa pagsamba o yung kaisahan ng Allah na siya lamang dapat ang sambahin. Although na may mga binanggit nitong mangilang-ilang mga usapin patungkol sa tauhid o rububiyya at ganun din sa tauhid al-asma was sifat. Tayyib. So simulan natin ang pagbabasa at pagpapaliwanag sa aklat na ito. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tauhid. So sinimulan ng Mayakda rahimahullahu ta'ala ang kanyang aklat sa pamamagitan ng basmala. At karamihan naman sa mga ulama, no, kanilang sinisimulan ng kanilang aklat sa pamamagitan ng pagbagit ng basmala o yung Bismillahirrahmanirrahim. So bilang pagsunod na rin sa Quran, kung saan ay simulan sa Bismillah, at ganun din ang mga sulatin na pinapadala ng Nabi Muhammad SAW sa iba't ibang mga hari ng panahon niya, ay sinisimulan niya sa Bismillah. Okay? Kitabut Tauhid. Ang aklat ng Tauhid. Ibig sabihin, ito, ang aklat na ito, ang topic niya ay patungkol sa pagpapaliwanag sa Tauhid na siyang inobliga ng Allah sa kanyang mga alipin. So itong aklat na ito ating pag-aaralan, Kitabut Tauhid, lahat ng usapin patungkol sa Tauhidullah na siyang inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At ito yung naging dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin sa aklat na ito, pinapaliwanag, pinapaunawa sa atin kung ano ang lahat ng mga bagay na sumasalungat sa Tauhid.
So, mapag-aaralan natin lahat ng bagay o mga gawain, mga salita, kilos, paniniwala na sumasalungat sa tauhid. Na kailangan siyempre natin layuan. Paano mo malalayuan ng isang bagay na haram o pinagbabawal kung hindi mo pinag-aralan? Halimbawa, yung tinatawag na asyirkul akbar, yung malaking shirk. So, mababanggit dito. At anumang mga nakakabawas ng kaisahan o ng paniniwala natin sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng syirkul asgar, yung mga bid'a, yung mga maasi. So lahat ito ay napapalob sa aklat na ito. Taib, kitab at tauhid, kitab at tauhid. So, ang tauhid, tulad ng ating mga napag-aaralan nung unang mga libro, ang tauhid ay nagmula sa masdar o root word ng wahhada yuwahhidu. Isang fi'il. Tama? Isang verb sa wikang Arabic. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Ay ja'alahu wahidan. So, ibig sabihin ng wahhada, binukod tangi o ginawang isa. Binukod tangi. Binukod tangi, binubukod tangi. Wal muradu bihi huna, at ang kahulugan na nais nating ipahiwatig dito na tauhid, ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba. Ang tauhid na ating pag-aaralan ay siyang pagbubukod tangi sa Allah saan daw? Sa pagsamba. Taib. Pagkatapos banggitin na Mayakda rahimahullah, ang paksa, kitabut tauhid, nagbigay siya ngayon ng iba't ibang mga adillah. Nagbigay siya ng iba't ibang mga katibayan. At kayo, nag-memorize kayo ng mutun. Pag nabasa nyo or minemorize yung aklat ni Sheikhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, laging nababanggit, kala Allah, o qawluhu ta'ala, o qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wad-dalilu ala dhalik, wad-dalilu qawluhu ta'ala, wad-dalilu qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Diba? So, tuwing minemorize natin ang mga aklat ni Sheikh Muhammad, rahimahullah, laging nababanggit, kala Allah, sinabi ng Allah, o kala Rasul, sinabi ng Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Diba? So, ang Sheikh na ito, hindi lang siya nagbabanggit ng isang mas'ala, usapin, maliban na lamang na siya ay magbibigay o maglalatag sa iyo ng dalil, ng iba't ibang mga adillah, iba't ibang mga katibayan mula sa Quran man o sa Sunnah o sa mga kasabihan ng salaf mula sa mga sahaba, tabi'in at bawat tabi' at mga a'imma. So, kitabut tauhid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tayo ang tanong, ano ang dahilan bakit binanggit ng Sheikh na ito, ang dalil na ito mula sa Quran, ano ang kinalaman nito sa tauhid? Anong kinalaman ng aya na ito sa tauhid? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao, maliban na lamang na sila ay sumamba sa akin. Sumamba sa akin. Liya'budun, illa liya'budun. So, anong kinalaman nito? Itong aya na ito ay tumutukoy sa pagiging wajib ng tauhid. Pagiging wajib ng tauhid. Pagiging wajib na paniwalaan ng isang Muslim. Yung tao na nagsasabing siya yung Muslim, kailangan meron siyang tauhid. Ito yan? Wajib na magkaroon ng tauhid. Wajib na magkaroon ka ng kaisan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan ito, ang pagbubukod tangi sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ito ang naging dahilan kung bakit nilikha ka ng Allah. Ito ang dahilan kung bakit nilikha ng Allah ang mga jin, ang mga tao. Dahil sa Sa tauhid. Illa liya'budun, upang sambahin ninyo ang Allah ng bukod tangi at nag-iisa. Diyan? So, itong aya na ito, binanggit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya nilikha ang mga tao at ang mga jin, maliban na lamang na sasamba sila sa Allah. Maliban sa pagsamba sa Allah. So, nalaman natin dito sa aya na ito ang hikmah kung bakit tayo nilikha ng Allah.
Anong hikmah? Anong dahilan? Bakit nilikha ng Allah? Upang sumamba sa Kanya ng bukod tangi at nag-iisa. Magkaroon dapat ng tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Intindihan? So ating mapupulot sa aya na ito, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wajib. Ano daw? Wajib ang pagkakaroon ng tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib sa lahat na tayo ay ibukod tangi natin ang pagsamba. Kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pati ang mga jin, lahat ng nilalang, kinakailangan nilang ibukod tangi ang kanilang pagsamba. Kanino daw? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nalaman natin na ito ang hikmah, ito ang dahilan ng pagkakalika sa lahat ng mga nilalang. At tandaan ninyo, ang sino man ang lumikha, siya ang karapat dapat sambahin. Sino magbigay sa atin ng isang kasabihan ng mga ulama, nang ibig sabihin, kung sino ang tagapaglikha, siya ang karapat dapat sambahin. Sa usul salasa. Sinabi ni, qala Ibn Kathir, al-khaliqu li hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Al-khaliq li hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Ang tagapaglikha sa lahat ng mga bagay na ito, siya ang karapat-dapat na sambahin. Yan? So, dito makita natin yung rad. Dito natin makita yung tugon laban sa mga sumasamba sa mga ribulto. Tanungin mo sila, bakit yung sinasambang ribulto na yan? O yung kapwa nila lang? Kaya ba niya bang lumikha? Kaya niya ba magbigay ng biyaya sa'yo? Kaya bang lumikha kahit isang katiting na lamok o langgam? Kung hindi kayang gawin o likhain ng sinasamba mo na yan, ang bagay na iyon, so hindi siya karapat dapat sambahin. Bakit? Ang tagapaglikha, ang may kakayanang lumikha, siya lamang ang dapat sambahin. Talo kagad yung sumasamba sa ribulto. Yun lang yun. Wala nang debate-debate. Yun lang logic doon. Kung yang sinasamba mo na yan, patay, puno, bato, anumang mga ribulto at mga santo, kung yan ay kayang lumikha, kalas, sambahin mo. Hindi kayang lumikha. Hindi niya kayang ligtas ang kanyang sarili. Di ba? Di makapagbigay ng pakinabang, di makapagbigay ng pinsala sa kanyang sarili mismo. Paano pa siya kasambahin ng iba? So, walang karapat-dapat na nasambahin maliban sa sino mang may kayang lumikha. At walang iba kundi sino? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan? So, dito, malalaman natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nililikha at mga ginagawa ay mayroong hikmah, mayroong mga dahilan. Pangalawang dalil, wa qawluhu ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sa Surah An-Nahl, ayah number 36. Sinabi ng Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, tunay na kami ay nagpadala, fi kulli ummatin, sa bawat nasyon, sa bawat nasyon at sa bawat henerasyon ng mga tao, ng ng isang sugo. Rasul. Ang rasul na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong misyon, sa anong dahilan, ano ang naging dahilan kung bakit sila pinadala ng Allah? An i'budullaha wajtanibut tagut. Upang ituro sa mga tao na walang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah. Upang sabihin nila sa mga tao na sambahin nila ang Allah, wajtanibut tagut, at layuan nila ang mga tagut. Layuan nila ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. So itong aya na ito, binanggit na Mayakda rahimahullah bilang dalil na ang tauhid ay dahilan kung bakit pinadala ang mga sugo at mga propeta. Ito ang hikmah kung bakit pinadala ang mga sugo at mga propeta upang ituro sa mga tao ang tauhid at ipagbawal ang shirk, ang pagsamba sa mga tagut, pagsamba sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. So ito ang pinaka-main mission ng mga propeta at mga sugo kung bakit sila pinadala ng Allah at ang kanilang mga tagasunod.
tayo, mga tagasunod tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kung ano ang naging misyon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipagpatuloy natin yun. Ano yun? Ang ituro ang tauhid, ang kaisahan ng Allah sa pagsamba, at bawalan o pagbawalan at bigyan ng babala ang mga tao mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi yan? So ito ang naging dalil, ito ang naging katibayan na ang mga propeta at mga sugo ay walang ibang dahilan kung bakit sila pinadala ng Allah ay upang ituro sa mga tao na sila ay sumamba sa Allah ng bukod tangit nag-iisa at dalisay at lumayo saan? Sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tahib, mula sa unang propeta. Sinong unang propeta? Si Adam alayhis salam, hanggang kay sa unang rasul na si Nuh alayhis salam, hanggang sa kahuli-huli ang propeta at sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng ito ang bit-bit nilang misyon. Ang sambahin mo ang Allah at wala na kayo ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Taib. So sa aya na ito na ating binasa, malalaman natin dito yung hikmah kung bakit pinadala ang mga sugo at mga propeta. Anong hikmah? Upang sila ay magsagawa ng da'wah tungo sa kaisahan ng Allah sa tauhid at ipagbawal ang shirk. At malalaman natin dito na ang relihiyon ng mga propeta at mga sugo ay iisa lang. Iisa lang ang kanilang paniniwala. Iisa lang ang kanilang ang kanilang pananampalataya. Ito ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng bukod tangit ng isa at dalisay at iwanan o pag-iwan sa shirk. Pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit nagkaiba-iba sila ng mga batas, pero iisa lang ang relihiyon, iisa lang ang din ng mga propeta. So, ang risala, ang mensahe ng Allah ay lumaganap na sa lahat ng mga ummah. Yung la ilaha illallah, every nation nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta at sugo upang ipalaganap ang la ilaha illallah. Kaya naman, ang hujjah, yung dalil, ay nakasakdal na sa mga tao. So wala nang alibay sa kabilang buhay. So sa aya na ito, makita natin yung kadakilaan ng tauhid, na ito ay wajib sa lahat ng ummah. Wajib ito sa lahat ng ummah. At sa aya, makita natin dito yung tinatawag na arkan ng la ilaha illallah. Wa'budullah wajtanibu at-taghut. So, ibig sabihin, nandito yung tinatawag na pagtanggi at yung pagpapatibay. So, pinagtibay mo, sambahin mo ang Allah, at tinanggihan mo ang mga taghut. So, hindi magiging tunay ang pagsasabi mo ng la ilaha illallah kung walang pagtanggi at kung walang pagkilala. Pagtanggi sa mga Diyos-Diyosan at pagkilala sa Allah bilang nag-iisang Diyos na dapat, karapat-dapat na sambahin. So, tandaan natin, kinakailangan ito sa la ilaha illallah. Kasi may mga tao nagsasabi ng la ilaha illallah, pero makita mo sumasamba sa patay. Makita mo sumasamba sa puno. Sumasamba sa kung ano-anong mga, gumagawa sila ng mga paniniwala na wala naman sa batas ng Islam. Tayyib. Pangatlo, nakatibayan na binanggit na may akdar, rahimahullah. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. So dito sabi ng Allah, ipinag-utos ng iyong Panginoon an la ta'budu illa iyyah. Wala kang ibang sasambahin maliban sa Kanya. At sa dalawang magulang ay maging mabuti o maging mahusay. So dito pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong unang utos ng Allah? Ta'budullah. Ang sambahin ninyo ang Allah. Wala kayong ibang sasambahin maliban kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. So itong aya na ito, ang tauhid, ito ang pinaka-importanting karapatan na dapat natin isakatuparan. So may mga karapatan tayo sa Allah, tama?
At ang unang-unang karapatan natin sa Allah na dapat natin isabuhay at isakatuparan para sa Kanya ay ang sumamba sa Kanya ng bukod tangit nag-isa at walang katambal. At huwag magsagawa ng shirk sa Allah. Pangalawa, ang maging mabuti tayo sa ating dalawang magulang. Tamam? So ito ang tauhid, siya ang pinaka-obligado sa lahat ng obligado. Naintindihan? Ang tauhid, ito ang obligado sa lahat ng mga obligado. Pag samasamahin mo ang lahat ng mga obligado, ngunit ang pinakamalaki at dakilang obligado sa lahat ng obligado ay ang tauhidullah. Dahil dito sinimulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang utos. At tandaan, hindi magsisimula ang Allah ng anumang utos, maliban na lang na ito ang pinakamahalaga. Sunod-sunod yung kahalagahan niya. Naintindihan? Tape. Kabilang sa mga aral ng aya na ito, ang tauhid, ito ang unang-una na kautusan ng Allah na kabilang sa mga obligado. Ito ang unang-unang karapatan na dapat nating isabuhay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dito rin sa aya na ito, makita natin yung kadakilaan ng karapatan ng dalawang magulang. Dahil pagkatapos ng pag-uutos ng pagsamba sa Allah, ay sununod dito yung utos na maging mabuti, maging mahusay sa dalawang magulang. So number 2, ang pagiging mabuti sa dalawang magulang. Ibig sabihin, kung pinag-utos ng Allah ang pagsamba sa Kanya ng bukod tanging nag-iisa, nangangahulugan na ipinagbawal sa atin ang ano? Pagtatambal. Pinagbawal sa atin ang shirk. Okay? Kung pinag-utos sa atin ng Allah na maging mahusay sa dalawang magulang, maging mabuti sa dalawang magulang, ibig sabihin, pinagbawal sa atin ang pagiging masama sa dalawang magulang. Pagiging bastos sa dalawang magulang. Naintindihan? At sumunod na aya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sambahin ninyo ang Allah at huwag kayong magtatambal sa Kanya sa anumang bagay. Okay. So dito sinabi, wa'budullah, sambahin ninyo ang Allah. Direktang sinabi ng Allah. Sambahin ninyo ang Allah ng bukod tangit nag-isa at huwag kayong mag-shirk. Huwag kayong magtatambal sa Allah. So ang shirk, ito ang paggagawin mong pantay. Ipapantay mo sa Allah ang isang nilalang sa lahat ng mga nakarapat-dapat at nababagay lamang sa Allah. Halimbawa nito, yung pagsamba. Ang Allah lamang ang karapat-dapat sambay. So kung meron kang pinantay sa Allah, meron ka pang sinamba maliban pa sa Allah, sumasamba ka sa Allah. Yun nga lang, sumamba ka pa sa iba. Yun ang shirk. Yun ang pinagkaiba ng kufur at shirk. Ang kufur kasi wala ka nang sinamba eh. Hindi mo na sinamba ang Allah. Pero ang shirk, sumamba ka pa sa Allah. Pero, kasama ng pagsamba mo sa Allah, ay meron ka pang sinasamba maliban sa Kanya. At itong pinaka matinding kasalanan. Salawahan, ika. Sumasamba ka na sa Allah, sumasamba ka pa sa iba. Naiintindihan? So ito ang tinatawag na taswiya. At kung mapapansin natin, marunong tayo sa Lugha Arabiya, yung word na syai'an, yung kalimat syai'an, pansinin nyo, may alif lam o wala? Nakira or ma'rifa? Syai'an. Ano yung nakira? Nakira, walang alif lam? At yung ma'rifa, may alif lam. Tama? So yung word dito, la tusyriku bihi syai'an. Sa Arabic, kapag nakita natin, ang word ay sinundan siya ng pagbabawal, at ito ay naging nakira, sabihin ito ay walang alif lam, ang meaning niya ay pangkalahatan, general yun. Walang exemption. Kaya sinabi ng Allah, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalala. Ang lahat ng bid'ah. Yung bid'ah dun ay bid'atin. So, walang alif lam. So, ibig sabihin, lahat ng klase ng bid'ah, maliit, malaki, mabuti, masama, dalala. Dito rin. Wala tusyriku bihi syai'a. Ibig sabihin, sakop niya ang malaking shirk at maliit na shirk. Lantad na shirk or patago na shirk. Konti or marami, shirk pa rin yun. Okay lang naman. Maliit lang naman ang ginawa ko. Konti lang na shirk.
Wala, pasok yun dito. Wala tushriku bihi shay'a. Naintindihan? So dito sa aya na ito na binasa natin, mapapansin natin na sinimulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang utos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagbabawal mula sa shirk. So makita natin dito kung ano yung kahulugan ng tauhid. Na ang tauhid pala, ito ang pagsamba sa Allah ng bukod tangit nag-iisa at pag-iwan sa shirk. At pag-iwan sa shirk. Tandaan natin na ang paglayo sa shirk ay kondisyon yan para maging tamang ibadah. Kahit magsala ka pa dyan ng tamang pagsasala, yung sala mo ay ayon talaga sa sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nagsishirk ka. May sinasamba ka pang iba. Pagkatapos magsala sa masjid, pumunta ka dun sa gubat, sinamba mo yung bato. Sinamba mo yung awliya na nakalibing doon. Sinamba mo ang patay na nandoon. Ang tanong, tanggap ba yung ginawa mong sala sa loob ng masjid? Hindi. Tandaan, kabilang sa kondisyon para maging tama ang iyong pagsamba ay kailangan mong lumayo sa shirk. Naintindihan? Dahil pagkatapos na inutos ng Allah sa atin na sumamba sa Kanya, sinundan niya ng ano? Wala tushriku bi shay'a. Huwag kayong magtatambal sa Kanya. Sumamba kayo sa Allah. Sumamba kami sa Allah. Subalit, hindi naman kayo nag-iwan ng shirk. Hindi niyo iniwan yung shirk. Sumamba pa rin kayo sa mga ribulto. Sumamba kayo sa bato. Sumamba kayo sa patay. Sumamba kayo sa kapwa mo tao. So, walang kwenta yun. So, para maging tama ang pagsamba, kailangan mong lumayo sa shirk. Kailangan mong layuan o iwanan ng shirk. Intindihan? So, nangangahulugan. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang klase ng shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang uri ng pagsamba o sa anumang uri ng sinasamba mo. Kasi may mga tao sumasamba sa malaika. May mga tao na sumasamba sa nabi. May mga tao na sumasamba sa mabubuting mga tao. Mga awliya. Hindi lang sa sanam kasi may ganitong paniniwala. Sabi nila lahat ng nabanggit na shirk sa Quran. Ito sagutan natin. Lahat daw ng lahat ng pag-uutos ng Allah na paglayo sa shirk sa loob ng Quran ay specific lang daw ito sa pagsamba sa ribulto. So hindi raw kasama dyan yung pagsamba sa patay, hindi kasama yung pagsamba sa mga awliya. Ang ganitong statement lumalabas lang sa mga mangmang ng mga tao. May marinig yung mga ulama daw nila. Sabihin nila sa iyo na ang shirk na pinagbawal ng Allah sa Quran daw ay yung shirk o pagsamba sa mga ribulto. Yun daw yun. Kaya okay lang na sumamba sa patay. Okay lang magtawaf sa kubur. Tawaf. Maniwala kayo na sabi sa Quran, ang pagtatawafan lang natin ay ang Kaaba. Wala daw kinalaman yung pagtawaf sa mga kubur kasi hindi naman shirk yun. Yung sabi nila, wala. Ang mga ibada ay mayroong mga pamantayan, may dapat na sinusunod na panuntunan. May tamang lugar, may tamang oras na binanggit sa atin. Bakit ka magtawaf sa kubur doon sa Pakistan? Bakit ka magtawaf doon sa kubur doon sa India? Bakit ka magtawaf doon sa kubur ng isang imam nyo doon sa Bangladesh? O sa Iran, o sa Iraq, sa anumang mga lugar na yan? Diba? So lahat, pag sinabi nanggit dito ng Allah, wala tushriku bihi shay'a, wag mong pagtatambalan ng Allah SWT sa anumang bagay. Anumang bagay, kasama niya nilikha. Kahit yan pang pinakamabait, pinakamarangal na tao sa dunya, hindi mo pwedeng sambahin yan. Intindihan? So, subhanallah, kailangan natin itong isa puso at isa isip. Sumunod na dalil na binanggit niya, wa qawluhu ta'ala, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ta'alaw, sabihin mo ya Muhammad, hali kayo, ta'alaw. Sabihin mo sa kanila, sino tinutukoy dito sa kanila? Sabihin mo sa mga musyrikun na ito, sabihin mo sa mga musyrikun
na sumasamba sa mga rebulto, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, o sumasamba pa sa iba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga musyrikon na ginawa nilang haram sa kanilang mga sarili ang mga biyaya ng Allah at pinatay nila ang kanilang mga anak upang ialay nila sa mga rebulto. Ginawa ito ng mga musyrikon. Na, dahil sa pagbubulong ng syaitan sa kanila. Kaya sabi ng Allah, Ya Muhammad, pumunta ka sa kanila, tawagin mo sila, ta'alaw, atlu ma harrama rabbukum alaykum. Babasahin ko sa inyo kung ano ang mga ipinagbawal ng inyong Panginoon sa inyo. Type, dito ang unang-unang binanggit niya, anong sabi? Alla tushriku bihi syai'a. Huwag kayong magtatambal sa inyong Panginoon. Huwag kayong magtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung kasi ito binanggit ng mga ulama, itong aya mula sa Suratul An'am, aya number 51 hanggang aya 53, ito yung tinatawag na al-wasaya al-ashara, mga 10 tagubilin ng Allah. So ano tong 10 tagubilin na ito? Una, ang pagbabawal sa shirk. Pangalawa, ang pagiging masama sa magulang. Maging mabuti ka sa magulang at huwag kang maging masama sa kanya. Pangatlo, pagpatay sa mga anak. Itong ginagawa ng mga musyrik to Pinapatay nilang kanilang mga anak, nililibing nila at inaalay nila sa mga rebulto nila. Number 4, paglayo sa mga fawahish katulad ng zina, pakikiapid, pangangalunya. Number 5, yung pagpatay sa isang inosenteng tao. Pinagbabawal ito. Number 6, yung pagkain ng kayamanan ng yatim. Pagkain ng kayamanan ng yatim, pinagbabawal din yan. Number 7, ang pagiging hindi makatarungan sa pagbibigay at pagkuha. Yung mga nagtitimbang sa palengke, mali-mali ang mga timbangan nila. Number 9, yung pagiging mandurugas, pagiging traidor, pinagbabawal yan. Lalo na sa mga kasunduan. Okay? And number 10, ang pinagbawal niya na tayo ay maghiwa-hiwalay, magsalungat-salungat, patafarraku. Okay? Pinagbawal niya ang paghiwa-hiwalay. So ito yung tinatawag na al-wasaya al-ashara. So nangangahulugan, ang unang-unang pagbabawal ng Allah at unang utos siya sa atin, huwag tayong magtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, sa aya, ang pinaka matinding pagbabawal ng Allah o matinding ipinagbawal ng Allah, ano daw? Ang shirk. At ang pinaka dakilang utos ng Allah sa atin, ano daw? Ang tauhid. Naiintindihan? Ang tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. So sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man arada, sino man ang nagnais na makita niya ang habilin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siyang huling habilin niya. Yung huling habilin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, last will and testament ng propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya mamatay. Basahin lamang niya, falyaqra qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u. So yan yung kaninang aya na binasa natin, aya number 51 hanggang aya number 53. So dito binanggit sa atin ni Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, isang sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang ito sa mga sabiqun al-awwalun, mula sa mga kibar ulama ng sahaba, at kabilang ito sa mga ulama ng mga sahaba, si Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. So itong binanggit ni Ibn Mas'ud, pinapaliwanag niya dito na yung aya na binanggit sa Quran, yung aya number 51 sa suratu Al-An'am, ay siya ang habilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habilin ng Allah na habilin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So dito makita natin na ang unang-unang hinabilin sa atin, ano daw? Huwag kayong maggagawa ng shirk. Huwag kayong magtatambal sa Allah. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang huli na binanggit sa atin na katibayan dito sa aklat na ito sa unang chapter, yung hadith ni Mu'adh bin Jabal. An Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. نعم. So itong hadith na sinalaysay sa atin ni Mu'adh bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari sahibun jalil. No, kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, no? At kabilang ito sa mga sikat na mga sahaba, no, si Mu'adh bin Jabal. Ito ay kabilang sa mga malalalim ang kaalaman sa Islam, mga batas sa Islam, sa Quran. At siya ay napasama or lumahok sa digmaan sa Badr at sa mga sumunod pang mga digmaan. At siya ang inassign ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taga Makkah noong nakonquer nila yung Makkah, no? Nung nasakop ng mga Muslim ang Makkah, so si Mu'adh bin Jabal ang pinaiwan doon para turuan ng mga tao ng din, ng Islam. At pagkatapos doon, pinadala sa Yemen. Yung hadith na lamma ba'ata Mu'adhan ila al-Yaman, di ba? Ya Mu'adh, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, yung hadith na yon. So, doon sa Yemen, si Mu'adh bin Jabal naging qadi siya doon, naging judge, no? At naging teacher doon hanggang sa namatay siya sa Sham. Layo nang namatayan niya, no? Yemen, tapos namatay siya saan? Sa Sham, sa Syria pa siya namatay. Okay? So, namatay siya year 18 sa edad na 38. Batang-bata, mashallah, tabarakallah. Pero ang kanyang kaalaman sa Islam, ang kanyang mga hadith, ang kanyang mga nasalaysay sa atin ay mga mahalagang hadith sa Islam. 37 years old. 37 years old. O 38. Umigit ko lang 38 years old. So, sabi ni Mu'adh bin Jabal, dito makita niyo yung pagiging malapit ni Mu'adh bin Jabal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakaangka siya sa himar. Kumbaga, alam niyo yung himar? Yung, asno, donkey. Maliit lang yung donkey. So, nakaangka siya sa donkey ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, magkadikit sila. Magkadikit. Di ba? So, ganun yung, kumbaga, yung pagiging malapit niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi sa kanya, Ya Mu'adh. Sabi sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullah alal ibad? Alam mo ba kung ano ang karapatan ng Allah sa mga tao? Wa ma haqqul ibad alallah? At ano ang karapatan ng mga tao sa Allah? So, tanong. Ito yung magandang pamamaraan ng pagtuturo. True question. Diba? Tinatanong ka. So, parang magkakaroon ka na ng atensyon dun sa sagot at didikit sa iyong isipan yon. Ito yung pamamaraan ng pagtuturo ng Nabi. True questioning. Ya Mu'adh, alam mo ba ang karapatan ng Allah sa mga tao at karapatan ng mga tao sa Allah? Sabi ni Mu'adh, Allah wa Rasuluhu alam. Ang Allah at ang Rasul, sugo niya ang nakakaalam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bilang kasagutan sa kanyang tanong mismo, Haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Ang karapatan ng Allah sa mga tao na dapat isakatuparan ng mga tao ay ya'buduhu upang sambahin siya ng bukod tangit nag-iisa, wala yushriku bi syai'a, at huwag siyang pagtatambalan sa anumang bagay. Huwag magsishirk sa Allah sa anumang bagay. Wa haqqul ibadi ala Allah, at ang karapatan ng mga tao sa Allah, an la yu'addiba. Huwag niyang parurusahan. Hindi parurusahan ng Allah, sino daw? Man la yushriku bi syai'a, yung mga hindi nagtatambal sa Kanya. Sabi niyo, yung mga hindi nagtatambal sa Allah, hindi kayo parurusahan.
Na, kaya sabi ni Muad, Ya Rasulullah, afala ubashiran nas, pwede ko bang ibalita ito sa mga tao? Pwede ko bang sabihin sa mga tao ito? Sabi ng Propeta Sallam, la tubashirhum, huwag mong balita sa kanila yan. Petakilu, baka umasa na lang sila dyan. Ha? Baka umasa na lang sila sa hadith na yan. Okay? So, itong hadith na ito, nabanggit ng Mayakda rahimahullah dito sa unang paksa o sa unang chapter, yung tinatawag na kahulugan ng tauhid, na ito ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng bukutang at nag-isa't walang katambal. Na, so, dito sa hadith na ito, makita natin na hindi lahat ng kaalaman ay pwede mong ipamalita. Na, hindi lahat. May mga kaalaman na pwede natin itago. Lalo kung merong maslaha. Kung meron itong ikakabuti sa lahat. So, hindi lahat pwede mong ituro sa mga to. May magkamali sila ng interpretasyon, magkamali sila ng pag-unawa, mas lalong mapapahamak. Diba? So, ganun yun. Yun ang ibig sabihin ng hadith na ito. Pero bandang huli ay nalaman din ito, no? Kumalat. Kaya nalaman natin dito. Ngayon, nalaman na natin. Diba? Nariwaya sa hadith. Binanggit din ni Mu'adh bin Jabal true na hadith, sa riwaya nito sa hadith. Naintindihan? Taib. Dito rin sa hadith, ha? Kapag tinanong ka, at hindi mo alam ang sagot, ano sasabihin? Allahu a'lam. Okay? Dati, pwedeng sabihin ng Allahu wa Rasulu a'lam. Pwede sabihin yun. Pero wala nang Rasul. Allahu a'lam na lang. Allahu a'lam. La adri. Hindi ko alam. Allahu a'lam. Ha? So, tandaan. Qawlu Allahu a'lam o yung qawlu la adri, nisful ilm. Kalahati ng kaalaman. Hindi makakabawas sa iyo, lalo kung hindi ka ustad. Huwag kang magpaka-ustad-ustad. Huwag kang panggap. Hindi yan? Nanghihimasok ka sa mga usapin na matataas, mga pampublikong usapin, pang-din na usapin, ni alip bata, ni patiha, ni ka marunong magbasa. Hindi natin minamaliit, ha? Hindi tayo nagmamaliit sa kanila. Pero usaping din ito. Kung ang mga doktor nga sa usaping medisina, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng manghimasok, hindi ka doktor, ito pa kayang usaping din? Sana kung mamuhay ka ng isang normal na simpleng Muslim na sumasamba sa Allah, pero pati yung mga usapin na pang-ulama lang, pang may kaalaman lang, pasukin mo pa. Nagmamagaling ka. Kabilang yan sa palatandaan ng araw ng pag-hukom. May mga tao na tatanungin nila ang mga mangmang, sasagot sila ng walang kaalaman, anong mangyayari? Naligaw sila at nakapangligaw pa sila. Na. Dalla wa adal. Dalla wa adal. Naligaw sila at nakapangligaw pa sila. Naiintindihan? So, kung hindi mo alam, sabihin mo, Allahu alam. Hindi ako ustad, huwag mong tanungin. Ha? Si Imam Malik, rahimahullah, kabilang sa mga imam, tinanong siya ng 40 na mas'ala. 40 na mas'ala. 40 na katanungan. Ang sagot niya, Allahu alam. Allahu alam. Allahu alam. Tanungin niyo ang mas maalam sa akin. Pero imam ng ummah, yung panahon na yun. Imam Daril Hijra, imam ng Madina. Allahu alam. Pero dito, masya Allah. Tama ka ustad, pero sa tingin ko, maganda yung comment nung isa doon sa post natin nakaraan. Sige lang ng sagot. Ito, sahabi na ito, subhanallah. Naintindihan? So, ano dapat yung adab? Lumugar ka sa lugar mo. Nag-live ng ano? Yan, kamangmangan din yan. Mga Roy Bida. Mga tao, mga Roy Bida. Nangungusap sa mga usaping pangkalatan na wala naman siyang kaalaman. Wala naman silang karapatan para magsalita. Usaping din ito, hindi lahat pwede magsalita. Subhanallah. Naway, iligtas tayo ng Allah SWT mula sa mga fitna na ito at pangalagaan tayo ng Allah SWT at patatagin tayo sa ating din at patatagin tayo sa ating pananampalataya sa ating aqeedah, sa manhaj na ito at huwag tayong maligaw ng landas
Kulo amin. Type. So, inshallah, ipagpatuloy natin bukas. Tuloy natin bukas. Inshallah. Bukas pala. Ang chapter 2 ng aklat na ito. So, yung naka-memorize na ng Kitab Tawhid, mag-review kayo, ha? Type. Sino may tanong? Bago natin tapusin ang lahat? May mga katanungan? Tanong. Bismillah. May mga gumagamit yung beats. Misbaha, tasbih, Nahulog ba yun sa shirk o bid'ah? Hindi siya mabasok sa shirk. Ang paggamit ng misbah o tasbih, hindi mabasok sa shirk. Hindi yung shirk. At hindi rin siya sunnah. Hindi siya sunnah, pero pwede naman siya gamitin. Jawaz, pwede gamitin yun nga lang, para sa intention upang bilangin lang, hindi ka mawawala. Bibilangin mo lang siya, pambilang, para hindi ka mawala. Okay? So, pwede siyang gamitin. Yung misbah, yung tasbih, pwedeng gamitin sa intention na para hindi ka mawala sa pagbibilang. Pero, kung ikaw ay meron pang ibang intensyon or paniniwala sa paggamit ng misbah na iyan, dito papasok sa bid'ah. Hindi yan? Dito siya papasok saan? Sa bid'ah. Pero mas mainam kung gagamitin natin ng mga palad. Dahil itong mga palad ito, isasaksi sa atin sa kabilang buhay. Naintindihan? So, mas mainam gamitin na lang ating mga palad. Naintindihan? Barakallahu fikum. Allahu a'lam. May paglilinaw pa? Brother? Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan, sinabi ng Allah, kalaktul insan, kalaktul insan, Wa ma khalaqtul jinna. hindi sinabi doon ang malaika. Anong hikmah ito? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So, ang tinutukoy dyan, yung tinatawag na thaqalain. Ang tawag doon ay thaqalain. So, merong thaqalain. Sabi ng thaqalain, ang mga jin at mga tao. Yung thaqalain na ito, sila yung mga nilalang sa kalupaan. Kasi automatic naman na eh. Ang mga malaika, nilikha sila agad-agad. Automatic. Sasamba sila sa Allah. Okay? Nilikha, ang purpose nila sa paglikha ay sumamba talaga sa Allah. Automatic yun. Yan? Pero ang tao at mga jin ay may mga, kumbaga may free will sila eh. May sariling pagnanais o merong sariling kagustuhan na gusto nilang gawin. Kung mabuti gawin yan, masama. Kung mabuti gagawin, mabuti. Kung masama, masama. Okay? Kung gagawa sila ng mabuti, may gantimpala. Kung sila ay gumawa ng masama, may parusa. Okay? So dito, pinapaunawa sa atin ng Allah na ang mga jin at mga tao na ito, nilikha kayo ng Allah, kasi bago po niliklikay ng tao at jin, may mga may mga malaika na, nauna na sila. At alam na ng mga malaika kung anong purpose sila sa life. Di ba? Paglikha sa mga tao at mga jin, nilikha kayo ng Allah, o mga tao at mga jin, upang sumamba lamang sa Allah. Yan ang purpose niya. Yan. So, mas pinaglilinaw, mas direct mas direct ang utos ng Allah. Okay? Allahu Ta'ala a'lam. May tanong sa likod? Din. Tanong. Alas? So, bukas, insyaAllah, pagpatuloy natin ng dars sa chapter 2, bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.